May bangkay ng sanggol sa Coronadal na nilapastangan kamakailan. Binutas ang nicho nito para kukunin daw sana ang tuhod ng bata at gagawing agimat o yung tinatawag nila roong tuway-tuway. Siyam na araw matapos mailibing ang 7 buwang gulang nilang sanggol, ang mag-asawang Chinilyn at Carl Vincent binisita ang puntod ng kanilang anak na si Chan Chan sa public cemetery sa Coronadal City, South Cotabato. Sang gabi pa lang ma'am, gusto ko na magkadto kay Chan Chan. Ginapakadto na kon sa puntod niya. Pero ang nagdadalamhati pang mag-asawa, nagulantang sa kanilang inabutan. Kita ko yung pananak ko, nakalabas na. Habang ang mga gamit ng sanggol na kasama nilang inilibing, nagkalat sa paligid. Ang nicho ni Chan Chan, binutas. Ari kita subong sa nitso sang isa ka manog 7 months nga bata. Amuning nga datnan sang iya nga pamilya so nakagwas pa ang iya nga tiil. Ang hinihinalang pakay raw ng mga suspect, kuhanin ang buto sa tuhod ng bata o ang kanyang kneecap na kung tawagin, tuway-tuway. Ginagamit daw sa Biyernes Santo. Para himuon nila sang anting-anting. Yung mga binibigkis nila dito, inilagay sa pula o sa itim na tila. Pinikwintas din po. Pertigid aki ko sa naghimo siya ni kay Christian. Pahimo yung na bata, kalkalon pa nila. Nilapastangan ang bangkay ng sanggol pamandin para lang sa anting-anting. Ang paniniwala na mabisang agimat ang tuway-tuway laganap sa maraming lugar sa Mindanao. Katunayan, taong 2013, naiulat na rin namin ang pagtungkab ng mga nicho sa sementeryo sa Davao City para rin daw kuhanan ng tuway-tuway ang mga bangkay. Sa aking palagay, dayo ito. Ang taga Maynila daw bumibili niyang. Ang isa sa mga sinasabing bagsakan ng bentahan ng mga tuway-tuway sa pusod ng Maynila, sa labas ng Quiapo Church. May mga tuway-tuway po ba kayo? Ay, wala po. Wala nang tuway-tuway dito? Sa mga patay. Oo. Bawal po ba? Bawal yun. 10 years na po ako sa pagtitinda po ng mga anting-anting. Ang tanong po sa akin yan, meron po ba yung buto yung nagdudugtong sa tuhod? Ginagamit talaga yan sa anting-anting nga daw po. Wala na po talaga nagbebenta niyan. Bawal na po yan. Gayunman, mabenta raw ito noon, lalo't ayon sa ilang paniniwala, ang sino mang may hawak o suot ng tuway-tuway na kadalasang inilalagay sa pulang tela at itinatali sa bewang na bibigyan di umano ng proteksyon. Ang ibang grupo nga na may suot nito di umano, hindi raw tinatabla ng bala. Kalabite! Ayaw! Ayaw! Kalabite ng usay! Bilis ng bala ang mga himalay! Optimal! Kahit pa ng itak, pero ang iba, ginagamit daw ito sa kasamaan. Yung tuway-tuway daw kuno, mabisa daw kunong gagamitin sa pagnanakaw yan. Kikis-kisan lang daw kuno yun, pagkatapos isusunugin, ipaamoy dun sa may bahay, hindi na sila makakagising yan. Holy Week yung pagkuha niyan kasi malakas na bisa ng anting-anting. Sina Chinilyn at Carl Vincent, kumbinsidong yun din ang pakay ng nagnakaw sa labi ng kanilang anak. Lalo't natapat pang insidente, saktong Biyernes Santo. So talagang nilang nakawin yung tuway-tuway ng mga maliliit na bata. Buwan pa lang, yun ginakuha nila kaya malakas daw ma'am. Yung gawin nilang anting-anting para malakas yung loob nila na magnakaw. Yung paniniwala natin sa agimat, matagal na yan, no? Bago pa dumating yung mga mananakop. Malaki yung paniniwala ng mga nagpa-practice ng ganito na mas lumalakas yung kanilang kapangyarihan sa panahon kung saan namamatay si Kristo. Ang kutob ng mag-asawa mas lumakas pa nung nadiskubre nilang maliban sa nicho ni Baby Chan Chan, may 2 pang nicho sa pareho ring sementeryo na binutas din bago at pagkatapos lang ng Semana Santa. Liya daw ninyo ba? Di ka mo nahadlok maglili? Dili.
Naka nila oh. Yagan nila ba to? Diin. Wala oh. Umaga nitong March 21, nung nadiskubre naman ang pamilya ni Tricia na binutas din ang nicho ng yumao nilang kapatid na si Antonio. Doon sila dumaan sa may nitso ng kapatid ko. Kaya nila nakita at saka pinicturan po nila yung nitso at saka isinend po sa akin. Pinuntahan po agad-agad namin yun. Butas po talaga. Si Antonio, nito lang Pebrero inilibing. Sino nagbuslo tayo? Nakakibuksan nila. Matagod din tayo. Siguro tong Korap gid ni eh. Ang agad napansin ni Tricia, ang nicho binutas sa katapat ng tuhod ng kanyang kapatid. Una pong pumasok talaga sa isip namin na ang target po talaga nila yung kanyang tuway-tuway para po magamit nila sa kalokohan. Yung butas po, halos magkasya lang po yung mga dalawang braso eh. Nakukuha mo na po kung ano yung gusto nilang kukunin. Gayunman, hindi na raw nila napasuri kung buo pa ang labi ng kanyang kapatid. Sinilit na lang po namin kung mayroon bang nakuhang mga gamit niya pero wala naman po, nakasara pa po yung kabaong. Samantala, nito lang Martes, isa na namang kaso ng pagbutas ng nicho ang napaulat sa kapareho ring sementeryo. Araw. Balbag naman nila oh. Ang biktima, ang auntie Ingay ni Ronnie na namatay Disyembre nito lang nakaraang taon. Hindi, pagpatuluga. Di mo nga pa sa paturugan, ginagiramid. Dito sila sa tagiliran, sa bandang paahan niya, doon sila nagbutas. Baka yung sinasabi nila na kukunin daw kuno yung sa tuhod ng tao. Hindi na lang po namin sinick up yung tuway-tuway ni ate namin Ingay kasi nangangamoy na rin. Dali-dali na lang namin po siyang tinakpan para wala nang problema. Pero sino ang nangahas na gawin ito sa mga namayapa? Ayon sa sepulturerong si Eleno, sa 4 na buwan na akong pagtatrabaho dito sa cemetery, wala pa akong nakikita. Nagabukas sila ng pansyon. Talagang walang assigned security yung aming sementeryo kasi hindi po makaano yung budget namin. Nag-meeting po kami na lagyan po ng CCTV and lalagyan po ng ilaw. Wala pa tayong nakukuhang mga lead pero ang kapulisan po natin ay patuloy po sa kanilang tungkulin na mabigyan ng tamang hustisya ang pamilya po ng batang sinira ang kanyang nitso. Yung pagkuha ng bangkay or parte ng namatay na tao, walang batas na nagsasabi na yan matuturing na isang krimen. Kasi hindi pwedeng sabihin natin na theft. Ang isang bangkay is considered outside the commerce of men. Ibig sabihin, hindi ito pwedeng maging object ng isang bentahan, object ng kahit anumang kontrata. Article 309 ng Civil Code, binabawal na i-disrespect mo o i-dishonor mo yung isang bangkay. Kung ang pag-uusapan natin yung parusa, walang crime. So, walang pagkakasala, walang pwedeng parusahan. Pero, ang masasabi natin, yung pagbili mo ng parte ng isang bangkay, meron kang nilalabag na karapatan nung mga kamag-anak. Pwede kang habulin ng danyos perwisyo sa pamamagitan ng pagsampa sa'yo ng kasong sibil. Samantala, para makumpirma kung totoo ang haka-haka ng mag-asawang Chenelyn at Carl Vincent na ninakaw ang tuway-tuway ng kanilang sanggol na si Chan Chan, ipinasuri nila ang labi ng kanilang sanggol sa embalsamador bago nila ito inilibing ulit. Nakuha na ni Sir from Puneraria. Dili naton mabalaan kung tuway-tuway gid man ang ginkuha. Ang mga buto ng sanggol sa tuhod nito, wala raw. Bawas. Pero si Carl Vincent, malakas pa rin daw ang kutob. Babalikan sana yung anak ko at doon sa magkukuha ng yung tutuway niya doon na sana sa kukunin. Yung visa daw, 12 daw talaga daw ng tanghali. Mataas yung risk kung nasa advanced stage of decomposition kasi mas maraming microorganisms, mas maraming bacteria or parasite na pwedeng present dun sa body. We have to be really respectful and give the dead person dignity. Para matahimik ng muli si Baby Chan Chan, muli nila itong inilibing.
Ipinaayos na rin namin ang nasirang puntod ng sanggol. Tiyan, miss ka na namon, nak. Tanim pabatsyag ka sa amon. Tani karon sa gabi magpabatsyag ka man sa akon tapos biskan sa damgo na lang iambal mo kung sinogid nag-ano sa imo. Doon sa gumagawa ng mga ganyang mga bagay, ingat lang po kayo, baka mahuli kayo ha. Baka kayo naman ang may ilagay dyan sa loob ng pansyon. Sa hiling na rin ng mga pamilya na may tinungkab na nicho, ipinabless nila ang mga ito. Simbahan natin, hindi siya nagtuturo na kailangan magkaroon tayo ng anting-anting o agimat. Ang tinuturo ng simbahan na God is the only God of life. Siya talaga ang ating protection. Bahagi na ng ating kultura ang paniniwala sa mga agimat o anting-anting. Pero itinuro rin sa atin ng ating mga ninuno ang pagrespeto hindi lang sa mga nabubuhay, kundi pati na rin sa mga nakahimlay. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.